word na fiesta, agad na pumapasok sa isip ko. Celebration, Masaya, maingay. Colorful. saya, tapos maraming food. Maraming handa, maraming tao, tsaka party-party. Pero bukod doon, meron pa kasi sinisimbolize ang fiesta eh. Nabiktima ka na ba ng fake news? Dahil sa dinami-raming nagkalat na misleading social media content para lang makakuha ng likes at views. Paano natin malalaman kung alin ang tama at totoo? Yan ang ating alamin sa kaalaman ng lahat. Alam naming marami ang na-excite sa inyo kapag ka sinabing fiesta, sapagkat hindi lang ito basta kasiyahan, kundi ito raw ay selebrasyon ng pananampalataya, kultura, at pagkakaisa ng isang komunidad. Ayon sa Merriam-Webster's Dictionary, ang salitang festival ay nagsimula sa salitang Latin na festa o festivalis na ang ibig sabihin ay religious feast or holiday. Nakalaunan sa Old French ay naging festival na ngayon ginamit na din sa English language na ang ibig sabihin ngayon ay special time of celebration, cultural, or religious. Para sa kaalaman ng lahat, noong dumating ang mga Spanish missionaries sa Pilipinas noong 1500s ay nadiskubre nila na ang fiesta ay isang epektibong paraan para maituro sa mga Pilipino ang Roman Catholic faith at maipakilala ang kanilang mga santo. Ito ay dahil may konsepto na raw noon ang mga katutubong Pilipino ng patronage ng isang Diyos bilang bahagi ng kanilang mga pagan practices at rituals. Ang fiesta o feast ay ginaganap bilang paggunita sa isang partikular na santo at sa paglipas ng panahon, ng mga bayan at lungsod sa Pilipinas ay nagkaroon ng kani-kanyang patron saint na pumalit sa mga pagan gods na dati nilang sinasamba at pinararangalan. Sa paglipas naman ng panahon, inaluan ng mga Pilipino ang mga pagdiriwang ng kanilang mga sariling tradisyon at kultura, kaya nabuo ang isang makulay na pagsasanib ng sinaunang paniniwala at impluensya ng mga Espanyol. Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay may mga kinikilala silang mga patron saints at kanilang ginugunita ang mga ito tuwing sumasapit ang fiesta sa kanilang lugar. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Sinulog Festival sa Cebu. Layunin raw nito na parangalan ang kanilang Santo Niño at ipagdiwang ang pagtanggap ng mga Cebuano sa Kristyanismo noong 1521. Isa rin itong pagpapakita di umano ng malalim na pananampalataya at kultura sa pamamagitan ng sayaw na sinulog. Feast of San Sebastian Martir, Lumban, Laguna, Saint Sebastian. Isang relihiyosong pista na nagbibigay pugay kay San Sebastian, patron ng bayan. Layunin raw nito ang pagpapakita ng debosyon, pasasalamat at pakikipagkaisa ng komunidad. Pamulinawen Festival, Lawag City, St. William of Maliwag. Ginaganap bilang parangal sa kinikilala nilang si St. William, patron saint ng Lawag. Layunin raw nitong palakasin ang pagkakaisa, ipakita ang kultura ng mga Ilocano at isulong ang turismo. Higantes Festival, kilala sa malalaking higanting paper mache. Ipinagdiriwang ito bilang parangal daw sa kinikilala nilang santo na si Saint Clement. Layunin din itong ipreserba ang sining at tradisyon ng bayan at palakasin ang identidad ng komunidad. Sinasabi nila na ang pagkain daw sa fiesta ay may malaking simbolo para sa mga Pilipino. Hindi lang daw ito basta celebration, kundi may malaking kinalaman daw ito para po sa pagsasama ng mga tao sa bawat bayan, komunidad at bawat barangay. Iniaalay din nila ito sa kanilang mga patron saints. Pag naririnig ko or naisip ko kung sino yung mga taong hindi sumasali sa fiesta is yung sa mga INC.
Bakit po? May experience ba kayo? Kakilala na INC na hindi sumasama sa fiesta? Opo, meron po. Yung ibang mga kaibigan ko. Ano pong ginagawa pagka niyayain sa fiesta? Wala, hindi rin po hindi sila maayaw lang po sila. Curious din po ako kung bakit hindi rin sila sumasama. Ang itinatanong ng iba, bakit ba KJ ang mga iglesia ni Cristo pagdating sa mga fiesta? Kasiyahan lang naman daw at konting salo-salo lang naman ang mga yan sa barangay. Ini-invite ko po yung mga friends kong INC na sumama sa amin sa fiesta after class. Kaso, sabi niya, bawal. Bakit nga po ba? Alamin natin ang mga kasagutan na yan base sa isinasaad ng Biblia dito sa Kaalaman ng Lahat. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit hindi sumasama o nakikiisa ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga tinatawag na fiesta o festival sa inyong barangay o kaya naman ay sa inyong syudad. Baka sinasabi pa nga ng iba na Killjoy o KJ ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil celebration at salo-salo lang naman daw yon. Mga kaibigan, para po sa kaalaman ng lahat, hindi po dumadalo at hindi nakikiisa ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga fiesta sapagkat ang gayong pagdiriwang ay paraan po o uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Alam niyo po ba yon? Anong katunayan? Ano po ba yung tinatawag nilang fiesta ayon po sa mga otoridad Katoliko? Kung kukonsultahin po natin at babasahin ang nakasulat sa The Catholic Encyclopedia sa kanyang volume 6 sa pages 21 at 22, mababasa po doon na ang pista ay mga araw na ipinagdiriwang bilang paggunita sa mga santo sa pamamagitan ng espesyal na paglilingkod at pagtigil sa paggawa. Kaya mga kaibigan, sa fiesta, hindi po ang Diyos, kundi ang mga kinikilala po nilang santo ang kanila pong ginugunita, yung kanilang inaalaala at espesyal pa na pinaglilingkuran. At kasama na nga po sa kanilang espesyal na paglilingkod sa mga kinikilala po nilang mga santo, yun pong pagpoprosesyon, di po ba? Yung pagluhod at pagsamba sa mga larawan at rebulto nila. Sa makatuwid mga kaibigan, ang fiesta o festival ay isa pong paraan o uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. At alam niyo po ba na ito'y mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos? Mababasa po natin yan dito po sa Exodo 23 hanggang 5. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ikaapat na salinlahi. Mga kaibigan, maliwanag po na ang Panginoong Diyos mismo ang nagbabawal ng pagyukod o paglilingkod sa alinmang Diyos-Diyusan o mga larawan at rebulto. Sa terminong Diyos-Diyusan, sigurado na po tayo na hindi yun ang tunay na Diyos na dapat paglingkuran. Bakit ka makikipamiesta na ang paglilingkuran doon isang Diyos-Diyusan? Anong katumbas para sa Diyos kapag sumamba ka sa Diyos-Diyusan? Katumbas po nun ay inaayawan niya ang Diyos. At ano pong kasasapitan ng naglilingkod sa mga Diyos-Diyusan na yun po katumbas pag-ayaw sa ating Panginoong Diyos. Ayon sa Diyos mismo, parurusahan niya sila hanggang sa ikaapat na salinlahi. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kahit po pilitin nyo pa silang sumama, hindi po sila nakikiisa at sumasama sa mga fiesta o festival sapagkat mahigpit po na ipinagbabawal yon ng Panginoong Diyos. Baka sabihin naman ng iba, mga kaibigan, kakain lang naman tayo doon sa fiesta. Ano po ang napakahigpit na ipinagbabawal ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga apostol tungkol dyan? Basahin po natin. Ito pong nakasulat dito naman sa Gawa 15:29. Ganito po ang pahayag. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti. Mga kaibigan, ito po ang dahilan kung bakit kahit kumain, kahit uminom, nung mga inihahanda sa fiesta ay hindi po ginagawa
ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat ipinagbabawal po ng Diyos. Ayon sa pagtuturo ng mga apostol, ang pagkain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, katulad po ng sa fiesta. Kaya mga kaibigan, kung ini-invite po ninyo ang mga kaibigan ninyo o kamag-anak ninyo na Iglesia ni Cristo doon po sa inyong fiesta o festival at hindi po sila sumasama, hindi po yun dahil sa KJ o Killjoy ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi ang fiesta po at ang mga gawain na nakaugnay dito ay mahigpit po na ipinagbabawal ng Panginoong Diyos sa mga lingkod niya. Ngayon, alam niyo na kung bakit hindi nakikipagkaisa sa fiesta ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sana ay nakadagdag ito sa kaalaman ng lahat.